For today's video mga ka-agri ay gusto lang po namin ibahagi or i-share sa inyo yung aming mga naging accomplishment within 2 months. So kahapon kasi is September 1, 2024. Yun po mismo yung pangalawang buwan mula nung umpisan po natin na i-develop itong area. So nung una po mga ka-agri, nung July 1 is nag-decide po tayo na i-develop na po itong area para hindi naman po sayang na nakatiwangwang lang, dahil kung titignan nyo is napakapuno niya and madamo po nung una ito, nakatiwangwang lang mga ka-agri, hindi napapakinabangan. So marami pong kahoy dyan na nandyan, kaya lang hindi naman po pwedeng gawing tabla. So napag-isip-isip po natin na i-develop na lang tong area para naman mag-generate po siya ng income. So ito na po yung view ng aming ginagawa ngayon mga ka-agri sa loob po ng 2 buwan. So nakapagpatayo na po tayo ng pabahay ng ating mga alaga, especially manok. Meron na rin po tayong pabo, nakapagdala na rin po tayo dito ng Muscovy ducks, so yung mga anak. Nandyan na rin po yung ibang mga manok natin, yung isa naglilimlim na and nangingitlog na rin po yung iba. So may hinihintay na po tayo habang tayo po ay nag-i-improve or nagde-develop sa ating area. So nadala na rin po natin dito yung ating breeding pen. So sa awa naman ng Diyos ay hindi na natin kailangan baklasin para dalhin dito. So nanghiram po tayo ng kalabaw para ipahila po, gamit po yung kanyang pahila. So pinatong po natin yung breeding pen at sa awa nga ng Diyos is nadala po natin dito ng buo. So nadala na rin po natin yung 2 kulungan ng ating mga manok. So nagagamit na po natin sila dyan. So ito na nga po yung view ng ating nagawa sa loob ng 2 buwan. So maliit po siya tignan, pero para sa akin po ay napakalaking accomplishment na po yan, dahil nga po sa ako lang naman mag-isa ang gumagawa dito, or nagtatawag po tayo ng mga kasama dito pagka yung mga mahihirap at hindi ko lang po kayang gawin na trabaho na mag-isa. So ayan, puntaan po lang natin sa taas. So although nakikita nyo naman na kung ano yung mga nagagawa natin dito or yung ginagawa natin, dahil nga sa pinupost naman natin dito sa ating channel. So unang-una po dito po sa ating breeding pen ay dito po nilagay yung ating mga manok panabong. So ayan. So problema, lagi niyang inaaway yung inahin. So umaakyat po dyan. So yan po yung dinala natin kahapon na manok panabong. So nandito na po yung ating mga manok panabong. And dito po sa harapan ng ating breeding pen ay ganyan po dati yung distansya niya dito. So binawasan ko po siya dahil nga po sa medyo mas mataas dito yung lupa, and vertical po yung kanyang pagkatanggal ng lupa. So tayo po ay nababahala, baka bumagsak po dito sa ating breeding pen yung lupa. So magla-landslide kasi yan mga ka-agri, or magbabar down kasi nga naka-vertical siya. So ang ginawa po natin is nilaparan pa natin siya. Bali napakarami po nating lupa na nakuha dyan, and yung mga lupa po na natatanggal natin dyan is dito natin sa likod tinatambak para lumapad din dito sa bandang likuran. So actually dito is tatambakan pa po natin yan, and yung daan ay masyadong maumbok doon. Bali yung ibang lupa ay ilalatag natin sa may daan para hindi naman masyadong matarik yung daanan. And dito naman sa banda rito mga ka-agri, hindi ko pa po tinatanggal itong nakaumbok dito, dahil nga sa mas priority pa natin yung tatayuan ng ating kubo. So dito sa unang nagawa nating pabahay ay ito na po yung kanyang itsura. May mga paitlugan na po dyan, and naihabol na rin po natin nagawa itong kanilang mga dapuan para naman hindi sila hindi sila tumatambay dito sa may paitlugan paggabi or dyan sila natutulog. So ito po yung naging accomplishment natin dito sa ating pabahay ng manok. Dito sa harap is sinadya ko munang hindi siya lagyan ng net. So dito lang muna sa paligid, kasi
kasi ito po yung nagiging entry point nila. Pag natanggal po siguro natin to mga ka-agri, yung nakaumbok na dyan na lupa, ay mag-extension kasi kami dyan ng konti para yung sikat ng araw mga ka-agri direct kasi na pumapasok dito pag umaga, kaya lalagyan po natin ng extension dyan para naman hindi maging natin, hindi siya mainit pagka tanghali. So dito naman sa pinapatag nating mga ka-agri, tatayuan natin ng kubo. So ayun nga po yung sinasabi nating elevation is nakuha na natin mga ka-agri. Bali konting-konti na lang ay mapapatag na natin siya. So ang nilagay po nating timeline sa kanya is hanggang September 30. So sa nakikita ko ngayon mga ka-agri, September 2 pa lang ay mukhang maaga nating matatapos itong ating pinapatag para sa ating bahay kubo. So kaya ang iniisip ko mga ka-agri ay ididiretso na po natin sa mismong daan na natin yan. So yung daan ididiretso na natin mga ka-agri. So hindi pa kasi natin pwedeng tayuan ng kubo dyan dahil nga sa nakikita nyo naman napakataas po ng tambak. So kailangan mo ng makumpak mga ka-agri yung lupa para tumigas. So maganda po yung pag-ulan-ulan niya dahil nga po sa nakakatulong po yun na magkumpak dun sa ating lupa para makompress pa siya ng makompress. Kung saan po yung part na bababa dyan mga ka-agri dyan sa ating pinapatag is tatabunan-tabunan na lang natin siya mga ka-agri. And gagamitan din po natin siya ng yung DIY na pangsiksik ng lupa dahil meron naman po tayo dito. So yun po yung natin mga ka-agri. Hinabaan po natin yung timeline talaga mga ka-agri para yung preparation bago natin itayo yung ating kubo ay mahaba and para maayos na siya. So ayaw kasi nating mag-collapse yung ating itatayong kubo kung bibiglayin po natin mga ka-agri. And next mga ka-agri sigurong natin gagawin pag natapos po itong kubo tsaka yung daan natin doon ay maghahanap na po tayo dyan sa bandang itaas ng pupwestuhan para sa ating mga alagang kambing at tupa. So yun po yung next nating gagawin mga ka-agri. And pagkatapos po ng ating kambing at tupa ay maghahanap na rin po tayo ng pupwestuhan ng ating mga alagang native na baboy. So yung mga Muscovy ducks naman natin mga ka-agri, yung mga breeders natin doon ay may mga naglilimlim kasi mga ka-agri tsaka may mga nangingitlog. So hindi po natin sila pwedeng dalhin sabay-sabay. Kaya ang naisip ko pong paraan bago ilipat dito mga ka-agri is antayin po natin silang makapisa, and pag namisa na dadalhin na po natin dito sa bagong area para dito na po palakihin. Kasama na po yung kanilang ina. Dito na rin po natin hiwawalay. And may binabalak po tayong kukuning Muscovy duck na lalaki. So yun po yung ipaparis natin. So ito nga pala yung isang pabo natin mga ka-agri ay may malaria siguro to. Dahil nga nakita natin sa droppings niya kanina ay mayroon siyang green at puti. So ibibilhan natin mamaya ng gamot yan mga ka-agri para makarecover pa. So ito po yung mga naging accomplishment namin within 2 months mga ka-agri. So maliit man tignan para sa iba ito mga ka-agri, pero para sa akin po ay napakalaking accomplishment na po ito. So nung una is hindi ko ma-imagine kung paano ko umpisahan. So sa ngayon ay nagkakaroon na po siya ng magandang view or itsura. At unti-unti na po nating nagagawa yung plano natin o gusto nating gawin dito sa area. Dahil nga sa hindi lang naman po tayo basta gumagawa dito, nakaplano po kasi yan. Siyempre nagtrabaho naman po tayo sa nagde-develop ng mga area, kaya alam po natin yung ating ginagawa. Ang problema nga lang po dito ngayon ay manual po natin yan ginagawa. Tulong po yung tools natin na pala at saka yung bareta. So yung mga sa trabaho ko dati mga ka-agri is mga heavy equipment yung ginagawa, kaya mabilis. Pero yung process mga ka-agri is parehas lang naman mga ka-agri. Yun nga lang, mas matagal nga lang itong ginagawa natin dahil nga mano-mano. And saka lang tayo talaga nagtatawag ng kasama pagka yung mga mahirap na trabaho.
or yung hindi ko talaga kayang gawin mag-isa. So yun po yung mga naging accomplishment natin itong nakaraang 2 buwan mga ka-agri. So 2 months pa lang po yun. So plano ko po ditong pag-i-improve is mga nasa 3 years siguro bago natin makita talaga, 3 to 5 years bago natin makita talaga yung resulta ng ating ginagawa. Pero sa ngayon mga ka-agri is ito lang muna yung ating nagawa within 2 months. Kaya nagpapasalamat po tayo, and ayun lang po yung may share namin ngayong araw mga ka-agri. So magandang araw po ulit sa ating lahat.